Okay, so mga Bokatrips, magandang araw po sa inyo. Sa lahat po ng ating mga kaibigan na mga senior citizen, gayon din po sa mga kaibigan po natin na mga kabataan, kalalakihan, kababaihan, at maging sa mga LGBTQ. Magandang araw po sa inyong lahat. Pero mga Bokatrips, ang topic po na aking bubuksan para po sa sandaling ito, yun po bang kamakailan ay ginawa pong survey na kung saan lumalabas po sa survey ito pong kapatid ng kasalukuyang pangulo ng ating bansa at kapatid din po ng kasalukuyang senador ng ating bansa na si Pangulong Bongbong Marcos at si Senator Amy Marcos. Ito pong kapatid nila na si Irene Marcos. Abay lumalabas po sa mga survey, mga Bokatribs, na ito po ay napipisil din po ng mga Pilipino o ng atin po mga kababayan, sambayan ng Pilipino para patakbuhin po sa darating na halalang pampanguluhan dito po sa 2028. Ayan ha. Kasi lumabas po mga Bokatribs ang pangalang Irene Marcos dahil po sa paghahanap ng mga Pilipino ng isa pong bagong pangalan, mapapagkatiwalaan sa larangan po ng paglilingkuran sa ating bansa. At isa nga po diyan na kanila pong napipisil ngayon ay ito pong si Irene Marcos na bunso pong kapatid nito pong dalawang Marcos na sa kasalukuyan po ay nanunungkulan sa ating bansa. Naku, exciting ito mga Bokatrip sapagkat ayon po doon sa mga nakakapisil po dito kay Ginang Irene Marcos, ito raw po ay gagawa ng maayos at ipagpapatuloy ang mabubuting mga sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos. So, malalaman po natin ito mga Bokatribs kung ito po ay hanggang saan makararating ang pagnanais po noon pong mga Pilipino na patakbuhin bilang Pangulo sa 2028. Ito nga po si Irene Marcos. Ayan, nako. Exciting po ito kasi doon po sa survey, pinagkumpara po, mga Bokatribs, yun pong mga tinanong kung sino po ang kanilang napipisil para po maging Pangulo sa halalan po ng 2028. Aba, lumabas po talaga ang pangalang Irene Marcos. At ayon po sa survey, di hamak po na mas marami pa po ang sumasang-ayon na si Ginang Irene Marcos na po ang patakbuhin bilang Pangulo sa darating pong halalan ng 2028. Ito po ay magiging kapalit naman ng kanya po namang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Aba, talagang exciting po ito mga Bokatribs. Kanya nga po, lagi nga po natin sinasabi, ang lahat po naman ay meron pong kanya-kanyang mga paniniwala. At ang atin lamang pong kinakailangan ay irespeto po natin ang paniniwala po ng bawat isa. Kung mayroon pong naniniwala na nararapat po si Irene Marcos para maging isang Pangulo, irespeto po natin yun pong mga naniniwala sa kanya. At doon naman po sa hindi naniniwala na wala pong karapatang maging Pangulo, si Irene Marcos sa darating na 28, aba inirerespeto po natin yan sapagkat tayo po may karapatan po tayo at dapat po tayo sa ating personal na paniniwala na hindi po dapat pinanghihimasukan ng kahit na sino. Sabi nga po, ibigay ang kay Pedro at ang kay Juan ay kay Juan naman. Para po walang pagtatalo, para po walang sigalutan. Sa bagay, mga Bokatribs, ito pong aking sinasabi sa inyo ay base po sa nakita ko dito po sa social media na ibinabahagi ko naman po sa inyo. Pero hindi po ako ang may gawa nito. Nililinaw ko po sa inyo, ni katiting po ay wala po akong kinalaman dito sapagkat ito po ay nakita ko rin lamang po dito po sa social media. Na kung saan mga Bokatribs, ipinamamalas ko naman po sa inyo para po gayon din po ang inyong maging pagkakaalam
na meron pong mga lumalabas na ganito pong usapin na may kinalaman po sa survey sa nalalapit pong 2028 na kabilang po sa mga pinag-aaralan ngayon at di umano, ayon po sa balita, ay hihimukin daw po ng mga Pilipino upang ito pong sige ng Irene Marcos ay tumakbo rin o tumakbo bilang Pangulo sa darating na 2028 presidential election. Well, sabi nga po natin, sa kasabihan po ng matatanda, abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat.